Guys, for today's video, bali nagpalit kami ng pressure gauge then pressure switch. Nabili ko ito sa online Shopee, which is yung brand niya is ito, Square D. Okay, itong Square D na to guys, pag binili mo dito sa amin sa lumber is mahal siya. Running for 1,000 itong pressure switch. Then itong pressure gauge guys is kulang-kulang 500 pag binili mo dito sa lumber dito sa amin. Ngayon ang ginawa ko, bumili ako sa may Shopee, which is 238 tong pressure switch. Then ito naman pressure gauge is Amitech brand niya, US type gauge division, 143 siya may Shopee. Ito nabili ko yan. Then, ang issue nito guys is konting gamit mo lang, sample dito sa toilet sa kanyang flush, isang flush mo lang is magkakarga na ulit, then mamamatay, magkakarga ulit. Kaya chinek ko na din kung merong leakage itong kanyang pipe, which is okay naman siya. Ang supply nitong tangke na to guys is diretso sa nawasayaan. Ngayon guys is napalitan na namin, okay na siya. Goods na yung kanyang cut off then cut on. Yung set namin dito guys is yung nakalagay dito sa kanyang box ng pressure switch is yung cut on niya 20 PSI, which is yung cut on yung magkakarga siya, yung pondo ng tangke natin. Then testingin natin guys kung naiset namin yung kanyang 20 PSI cut on then 40 PSI cut off. Yung cut on guys 20 PSI, ibig sabihin niyan magkakarga yan. Then pag na-reach niya na yung cut off 40 PSI, mamamatay na itong Jetmatic natin, which is naka set siya ng 20 to 40 PSI. Check natin guys. Bale ito guys is may nagamit na kami dito, kaya nandito siya sa may almost 30 PSI yung kanyang arrow. Ngayon i-open natin to. I-open ko yan, then check natin dyan sa may pressure gauge kung 20 PSI siya hihinto, then magkakarga yan papuntang 40 PSI. Pinalitan namin to guys dahil patay sindi itong tangke, then also drain namin tong laman ng tangke. Dapat yan guys, pagka huminto na siya sa 20 PSI is mag-automatic na magkakarga yan, aandar itong Jetmatic natin. Yung dati kasi guys is konting gamit mo lang is magkakarga then mamamatay. Yan guys, huminto siya sa may 20 PSI, then antayin natin na pumalo sa 40 PSI. Ngayon itong faucet, i-off natin to para magpondo yung tangke natin. Umandar na yung electric jet pump natin, then antayin natin yan na makarating sa may 40 PSI. Titignan natin guys kung hihinto siya. Ngayon yung set sa may ganito kalaking tangke. Ayan siya. Pag gumiga sa may 40 PSI guys is goods na yan, nakaset na yan. Yan yung correct set ng ating ganitong kalaking tangke, para iwas tayo explosion kung sakaling mas mataas pa siya sa 40 PSI. Dapat yan guys is 40 PSI.
Ayan. 40 PSI guys, huminto na siya. Then, huminto na din yung ating electric pump. Then, also guys pala sa pag-set ng ating electrical wiring ng ating is, ito siya. Itong dalawang gitna, ito guys, meron niyang supply. Bali, ang set namin dito, yung dalawang gitna na yan, is yan yung papunta sa may electric pump. Then, itong dalawang gilid, ito, then yun, ito naman yung papunta sa supply natin. Kahit magkabaligtad yan guys, okay yan, gagana yan. Then also, dito sa gitna, dalawang gitna, kahit magkabaligtad yan, okay, gagana yan. Yan yung setup namin guys sa paglagay ng pressure switch. Ito siya. Cover ng pressure gauge natin ay switch. Ito yung cover ng pressure switch natin. Kailangan natin may ilagay ito para hindi mabasa ng tubig ito. Kasi ito delikado to, meron tong supply. Kaya huwag nyong kalimutang maglagay ng tawag nito, yung kanyang cover. Sakit yung bita na yan eh. Pinante. Then, etong kwan pala, kung bakit ganito siya. Nakaharap tong pressure gauge niya dito sa banda rito dahil itong area is masikip siya. Hindi ko na siya, ito dapat is nandito siya. Ngayon, ang ginawa ko dito na lang para madaling makita nung owner kung saan yung nakaturo itong kanyang arrow dito sa pressure gauge. Then also ito, okay to. Tama itong pwesto nito. Ganyan. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa video natin for today. So, please like and share my Facebook page, Motolik TV, and also my YouTube channel guys, Motolik TV. Maraming salamat.